ito na po yung sinasabi ko po, mga kabida. We cannot afford to let it happen, mga kabida. Ito kung posibleng pagkawala po ng milyon-milyong trabaho po, mga kabida, ng mga kababayan nating Pinoy na nakabase po sa Chinese territory po, mga kabida. Ito po, kabilang na ang mainland China, Hong Kong, at saka Macau, mga kabida. Okay? Nagbabala ngayon, ito hong Chinese Embassy po, na nakabase dito sa Pilipinas, na posibleng maapektuhan ito hong trabaho po ng ating mga kababayan, mga kabida, dito ho sa patuloy na bangayan po sa pagitan ng Pilipinas at ng China, mga kabida. Lalong-lalo na po ito hong tension ngayon ng mga opisyal po ng Chinese Embassy at ng mga opisyal po natin, dito sa Pilipinas, mga kabida, po. Ito, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon, Ito yung kanilang titulo po, mga kabida. Nakakabahala po ito, po. Milyon-milyong trabaho nanganganib na mawala, babala ng Chinese Embassy sa Senado. Okay? Nagbabala ang Chinese Embassy sa Maynila na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya at trabaho ng mga Pilipino ang patuloy na paglala ng tensyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay matapos ilabas ang pahayag ng tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping bilang tugon sa mga banat ng ilang senador, kabilang ang Senate President Vicente Tito Soto III, kaugnay ng issue sa West Philippine Sea o WPS. Sa kanyang pahayag, diretsahang nagbabala si Xi Jinping sa posibleng epekto ng diplomatic tension. Okay? Ito yung sinabi po ng kanilang spokesperson po, mga kabida. Anumang seryosong pinsala sa ugnayang diplomatiko, kabilang ang pagbaba ng antas nito, ay maaaring magresulta sa pagkawala ng milyon-milyong trabaho. Handa ba ang mga senador na ito na personal na bayaran ang mawawalan ng kita? O mas madali lang bang magpasikat kapag ibang tao ang nagdurusa? Ayan, ang sakit naman po, mga kabida. Ayon sa Chinese Embassy, hindi lamang politika ang nakataya sa sigalot, kundi pati ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Nagsimula ang mainit na palitan ng pahayag matapos ipasa ng Senado ang Resolution number 256 na kumukondina sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga Pilipinong opisyal na nanindigan sa soberenya ng bansa sa WPS. Dinawag ito ng China na political stunt. Nasagot naman ni Tito Soto na naging pahayag na he is claiming that we are intimidating Chinese diplomats, yet he continues to speak disrespectfully against us and calling the Senate resolution a mere political stunt. I can say the same thing to him, that he knows little about how diplomacy works. Respect begets respect. Sa huling bahagi ng pinakabagong pahayag ng Chinese Embassy, binatikos din ang asal ng ilang mga politiko. When it comes to serious diplomatic affairs, some politicians behave like children playing house. Dagdag pa nito, spouting nonsense only exposes their ignorance and arrogance. Sa pinakahuling pahayag ng Chinese Embassy, binigyang din ni Xi Jinping na maaaring magdulot ng pagkawala ng milyon-milyong trabaho ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Inamon din niya ang mga senador kung handa silang panagutan ang magiging epekto nito. Habang patuloy ang palitan ng maanghang na salita na tiling sentro ng sigalot ang West Philippine Sea, kung saan nagtatago ang usapin ng soberanya, diplomasya at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Ayon. Yun na yung sinasabi ko po, mga kabida. Baka naman po umabot po sa sukdulan, Yung limit po ng pasensya, mga kabida, ng China dahil dito sa sigalot po, sa pagitan po ng mga opisyal po ng Chinese Embassy at ang mga opisyal po natin dito sa Pilipinas,
dito sa stage na ito, medyo nakakabahala na po, mga kabida. Ito hong sigalot ngayon, ng China at ng Pilipinas. At stake ho dito, mga kabida, ito hong kabuhayan po, ng ating mga kababayan doon ho sa Chinese territory, po. Okay? Alam naman po natin na libo-libo po, o di kaya milyon, mga kabida, yung mga Pilipino na nagtatrabaho po sa teritoryo po ng China. Kabilang na po dito ang mainland China, Hong Kong at saka Macau, mga kabida. Now, kung ito po ay itutuloy po ng China, okay, natanggalin ito hong mga Pilipinong nagtatrabaho po doon, at papauwiin po sa Pilipinas. Can we afford it? Kaya ba natin yon, mga kabida? Okay? Pagkakalam ko lang po, ang latest datos na lumabas po, ng mga OFWs po natin, nasa 500,000 po, 500,000 OFWs po ang nagtatrabaho po ngayon, sa Chinese territory po, po, mga kabida. Okay? Hindi pa po kabilang yung economic effect po, like for example, investment po ng China, mga kabida, sa Pilipinas. Okay? How about ito hong mga negosyanteng Pinoy, alright, na nagdadala po ng kanilang mga produkto papuntang China, mga kabida, posibleng maapektuhan po ito, kung umabot man po sa sukdulan yung limit ng pasensya po ng China, mga kabila, dahil dito sa mga mangang na salita, na binitawan po ng mga Filipino officials po, mga kabila. Alright? Yun ang sinasabi ko po, mga kabila, na dapat pag-isipan po natin lahat ng mga banat po natin, mga kabila, po. Kasi whether we like it or not, okay, nasa losing end po tayo, mga kabida. Sa totoo lang po, nasa losing end po tayo. Kahit anong gawin po natin. Okay? Maliit lang po tayo ng bansa Dependent tayo, mga kabida. Okay? Sa economic benefit, mula sa ibang bansa like China. Okay? China is one of the biggest investors sa Pilipinas. And China is one of the largest importers, mga kabida, po, ng mga produkto po natin dito. Yun pa lang sa pinaka-latest na pahayag po ng ECOP, mga kabida. Ito hong Employers Confederation of the Philippines, mga kabida, po. Bumagsak na po ito hong investment po ng China sa Pilipinas, mga kabida. Alright? Hindi ho katulad po noon, na masigla masyado, pero ngayon, wala na. Dahil ho dito sa sigalot sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas, mga kabida. Although, naniniwala po ako, na hindi po ito aabot sa giyera. Kasi, alam naman po natin, na sa history po ng China, mga kabida, walang bansang sinako po nila, po. Okay? At saka, hindi po yan mahilig ho sa giyera. Hindi po yan warmonger po, ito hong China, mga kabida. Unlike US. Okay? Itong China po ay purely business lang talaga. Negosyante kasi ito Kahit na po komunista yan, mga kabida, pero more on business yung kanilang focus. Okay? Kaya kung meron man pong sigalot at pwedeng gawin po ang China, mga kabida, para gipitin po ang isang bansa, more on business sanction. Economic sanction po, like ito. Yung mga produkto po natin, okay? Partnership po natin sa negosyo, mga kabida, with China. Yun yung magiging at risk. Okay? Pati ang trabaho po ng mga OFWs po natin. Kaya ba natin? Okay? Na tanggapin ito hong mga Filipino OFWs pabalik dito sa Pilipinas? At saan po natin ilalagay yan? Okay? Granting na meron po tayong 500,000 Filipinos na nagtatrabaho po doon. Kung lahat yan, mga kabida, papauwiin po. Saan po natin ilalagay ang mga Pilipino na yan? Okay? Dadagdag yan, mga kabida, sa mga Pilipino na walang trabaho
Sa totoo lang po, kung wala hong pwedeng gawin po ang gobyerno ng Pilipinas, ano, mga kabida, ano po. Di ba? So, again, sana magdahan-dahan po tayo, ano, sana pag-isipan natin lahat ng mga sasabihin po natin, ano po. Okay? Again, whether we like it or not, mga kabida, we are at the losing end. Okay? Sa totoo lang po. Okay? So, dapat magdahan-dahan tayo, ano, mga kabida. Huwag ho nating ipakita yung pagka-arrogante po natin. Ano? Tama yung sinabi po ng China. Spouting nonsense only exposes our arrogance and our ignorance. Di ba? Yun yung sinabi po ng Chinese Embassy, ano? Mga kabida, lawad po sa atin. Para bang sinasabi natin na para bang malaking bansa tayo eh, ano? Na kahit man po anong gawin po ng China, hindi ho tayo maapektuhan, ano? Mga kabida. Ignorance. That's arrogance, ano? Mga kabida, ano po? Okay? So, sana